Ito ang reading mo, Taurus. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Magician. I feel like yung energy mo, nasa-sense ko na may mga bagay dito na ginagawa mo na maging maayos lahat, na makuha yung gusto mo, matupad kung ano yung mga pangarap mo, and ikaw mismo yung gagawa ng paraan para dun sa mga goal mo na ma-achieve mo yun. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na natuto ka na sa mga naranasan mo, sa mga na-experience mo. Marami kang nakapulutan na aral doon dahil iyon yung nagbigay sa'yo ng matinding lesson. Kung ano yung mga na-experience mo na yun, naranasan mo na yun, mas lalo ka pang nag-improve. Mas lalo mo pang sinisipagan sa mga ginagawa mo. At the back of your mind, iniisip mo kung ano yung mga bagay na pwede mo pang magawa sa buhay mo. May kulang pa ba? Meron pa bang kailangan para maiayos lahat yung mga gusto mo? Nandun yung nagkaroon ng hindi maganda dun sa nakaraan, and alam mo sa sarili mo na kailangan na ibaba yung pride. Some of you, pwedeng merong paghihiwalay na nangyari dun sa past na situation. And andun yung unti-unti mo namang nakukuha yung tagumpay na gusto mo. Kasi ayan na, success. Darating to sa'yo, and some of you pwedeng may magandang victory na ma-achieve dun sa mga goal na gusto mo or pangarap mo na pinagtatrabahuan mo talaga, pinagsusumikapan mo talaga, at ma-achieve mo yan. Andun yung napagod ka na and nilagyan mo ng tuldok yun, yung sitwasyon na yun, kasi for now exhausted ka na. Ang gusto mo muna is pag-isipan muna lahat bago mag-move. May mga opportunity na binibigay sa'yo, or some of you darating ito sa'yo na opportunity, and some of you pwedeng mensahe na marireceive through chat, email, or text. May mga desisyon kang dapat na isagawa or gawin, pag-isipan. Some of you naman, nandun na yung judgment na hinihintay mo, kung ano man yung matagal mo nang iniisip. And some of you pwedeng may mga taong ginajudge yung gawa mo, tinitingnan yung gawa mo, and wala kang pakialam kung ano yung sinasabi nila. Basta alam mo sa sarili mo na tama yung ginagawa mo, ipagpapatuloy mo yung gusto mo. And nandun yung mas gusto mong i-focus yung sarili mo sa trabaho, and ibigay lahat ng makakaya mo doon. Nakikita ko naman na nag-grow
unti-unting nagiging maganda yung pasok ng income sa'yo. Some of you naman, pwedeng person to sa buhay mo or someone sa buhay mo na pwedeng may business, mapera, or may pinag-aralan, may magandang trabaho. And itong taon na to, pinag-aaralan niya muna ng maigi bago siya kumilos. Bago niya gawin yung isang bagay or humakbang para harapin ko ano man yung gusto niya. Hindi siya yung sugod ng sugod. Kailangan muna ng matinding pagdidesisyon bago siya gagawa ng move. Clarify natin the Chariot. Queen of Pentacles and Two of Pentacles. I think, nakita ko dito na may mga desisyon ka na dapat gawin kasi naguguluhan ka pa. Urong-sulong ka. Some of you naman may parating dito na pwedeng umpisang business or trabaho na pagkakaperahan. Pero, kailangan mong pagdesisyonan to. Clarify natin the Tower. Ten of Cups and the Hierophant. Nakikita ko na andun yung umpisa, yung new beginning para sa'yo na alam mo kung ano yung makakabuti para sa'yo, sa mga mahal mo sa buhay, and na-fulfill mo na eh. Ibibigay sa'yo kung ano yung makapagpasaya sa puso mo. Ayan na oh. This is happiness, joy, everything na masaya, love. Clarify natin ng Ten of Swords, King of Cups and Two of Wands. May hinihintay ka na bumalik or may gusto kang puntahan. Some of you, nandun yung mahal ka pa rin ng tao. Nagkaroon ba ng end doon? Pero naghihintay siya. Maybe hinihintay niya yung tamang panahon. Kung kailan niya sasabihin kung ano yung nararamdaman niya. Harapin natin Judgment. The Lovers and Three of Wands. Minahal mo, minahal ka. Pareho kayo nag-aantayan. May mga desisyon kang dapat gawin dito. Some of you naman, nakalaan talaga na binigay sa'yo yung tao. Or some of you, may taong nakalaan para sa'yo na pwedeng nasa malayo. Long distance. Kasi, travel to eh. Hinihintay niya. Clarify natin the Moon. King of Wands and the Magician. Nakita ko dito na very passionate. May mga iniisip ka dito. Pwedeng may mga sinisikreto ka dito na ikaw lang yung nakakaalam talaga. Ayaw mong sabihin. Andun yung very fiery, passion, and you're creating something here na very different. May mga nasa isipan mo na kakaiba. Some of you naman pwedeng person to. Someone sa buhay mo. Maraming nangyari sa buhay nyo
marami kayong pinagsamahan na passion. And andun yung hindi kanya makalimutan. Clarify natin ang 6 of Wands, Empress and Temperance. Ngayon, nakikita mo na na napakahalaga pala kung ano yung mga bagay na binabalyo mo, inaalagaan mo at minamahal mo. Kung ano man yung mga pangarap mo, kailangan lang talaga ng pasensya at i-balance yung mga bagay-bagay sa buhay. Kasi, andyan naman, no, darating naman sa'yo kung ano yung success na gusto mo. Kung ano yung mga pangarap mo, ibibigay din yan sa'yo. Basta pagtrabahuan mo lang, pagsumikapan mo lang, at makukuha mo yan. Clarify natin ang 8 of Wands, Page of Pentacles, and the Empress. Nakikita ko dito na pwedeng may fertility na involved. And very passionate, oh. And nandun yung may mga plano ka dito na about money involved. Some of you naman, pwedeng andun yung opportunity na binibigay sa'yo. Ngayon, marirealize mo sa sarili mo kung gaano kahalaga pala ng mga pangarap mo, ng mga bagay na pinaghirapan mo. May mga iniisip ka dito na plano para sa financial na aspeto na pwedeng makatulong dun. Kasi very passionate, eh. And also, andun yung sariling pagmamahal na binibigay mo. Hindi siya nakikita mong babae. Hindi porket babae siya, babae na rin yung tinutukoy ko. Mababae o lalaki, kailangan ng pagmamahal. Yung fertility na sinasabi ko, pwedeng may babae na gustong pwedeng mabuntis. Sa lalaki naman, pwedeng nagkakaroon ka ng reborn, yung rebirth. Kumbaga na ngayon nakikita mo na sa sarili mo na mahalaga pala yung inaalagaan mo yung sarili mo, yung health mo, yung mga needs mo, binibigay mo na sa sarili mo. Clarify natin ang King of Pentacles, the Chariot, and the Tower. Maraming natutunan tong tao na to dun sa sitwasyon. Simula nung nagkahiwalay kayo. And yung lesson na yun, sobrang malaki yung naging impact sa buhay niya. Alamin natin kung ano mensahe lang yung gabay. Entrepreneur. Self-employment suits your disposition and intention. Working for yourself allows you to better follow your intuition and divine guidance. We are your co-workers and teammates who remain loyally by your side to ensure your success in all ways. Ang mensahe ng yung gabay na andyan lang yung gabay mo to help you and guide you. Magdasal ka lang palagi para magabayan ka ng tama and yung mga desisyon mo na gusto, ihingi mo sa kanila ng guidance para matulungan ka. Hinihintay ka lang ng gabay mo ng Diyos Ama. Nandyan lang yan sila sa tabi mo. Even though hindi mo sila nakikita, hindi mo sila nararamdaman. Pero nakikinig sila palagi sa mga ginagawa mo, sinasabi mo. Andyan lang yan. At alam mo sa sarili mo kung kailan kanila bibigyan
ng mga idea. Kasi ikaw naman yung makakaramdam niyan, ikaw din yung makakaalam. Siyempre, minsan may mga decision tayo na bigla na lang lumalabas sa isipan natin or ideas. It means, yung gabay mo, binibigyan ka ng magandang idea kung ano ba yung tama. Pero ikaw pa rin yung magdi-decide bandang huli. Basta magdasal ka lang palagi para matupad mo pa yung mga pangarap mo at magabayan ka ng tama. At itong yung reading, Taurus, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.